Magandang hapon sa inyong lahat, mga kabrigadang Pinoy Survivor. Magandang umaga, magandang tanghali sa inyo. Maraming salamat sa pagtangkilik ninyo, maraming salamat sa pagpanood at sa tiyaga ninyo na balikan ang mga kwento ng aking buhay. Nandiyan na sa playlist. Simulan niyo ng video, Pinoy Survivor video 1 and then 1 to Sawa. Pagka wala akong upload, ganun lang habang naghihintay kayo. So, hinayaan ko na muna hindi ako nag-post, nag-vlog dahil sa gusto kong maipost ni DIY KKB, informative, ni Oliver, yung usapan namin. 4 na oras ay nabot doon, sayang naman kung hindi niya may post yun. So, ine-edit pa niya. Baka may mga hindi tamang sinabi. Kasi ano yan February Revolution yun so napag-usapan yung February Revolution. So yun yung naipost na yata niya. So I have to check it pa. Alam ko meron nag-notify sa akin Tapos panoorin nyo lang, doon kayo manood. Supportahan nyo rin yung channel niya kahit pa paano. Nagko-comment din siya para merong iba-iba yung insights na nakukuha ninyo from a simple person that he is. Tapos kanya-kanya analysis yan. Kaya kung titignan ninyo ngayon sa social, sa SOCMED, ang daming vlogger, iba-iba yung analysis. So take your pick kung sino gusto nyong paniwalaan. Kanya-kanya naman opinion yan either pro BBM o pro Duterte or pro Filipino, take your pick, So, iklihan ko lang ngayon ang akin, magbigay lang ako ng aking sariling pananaw, Number 1 na pananaw, nung nadinig yung real talk lang, nung nadinig yung huwag niyong galawin. Huwag niyong galawin. Yung, sorry andun yung mga aso sa baba. Oy, nako kayo. Nagpapa ito? Girl lalo. Ande boy to. Meron na may-ari. Sorry yung mga nagtatanong hindi ko rin yan kasi si Mrs. ang may-ari niyang lahat ng buong liter na yan. Bahala siya kasi regalo ko nga sa kanya yung nanay, si Missy. Regalo ko sa kanya. Missy, yabang tapang-tapang. So, yun yung 4 na babae, 2 lalaki. Okay. So, nasaan na ba ako? Yung real talk, nung nadinig ko, kulang ang isang pasada kasi mabagal pa yung Bisaya ko unsa man na. Dili makayabulo. Gamay lang. Dili ang alam ko lang sa Bisaya, magsulti kag tinog, asay mo pusil. Yan mga sabi may kabog. Nasa Ranger pa ako, Davao del Norte, Magsulti kag tinog, asay mo pusil. Di ba? Well, anyway, so binasa ko pa, inano ko pa, 3 beses ko napanood, 3 beses. Excuse me. So, ang common ko, anyari. Yun. Anyari, ano nangyari? So, ang dami siguro nabulagari sa inyo, na, binibuild up, ang tagal ng build up, 1 buwan, pumala dun sa rally ng Davao, January 28 ba yun? 29, na bangag si BBM, member, kasama yan sa narco list. Di ba? Kaya nga sumagot ng president ni BBM ng baka siya yung bangag. Siya yung under the influence of fentanyl. So, yun yung sagutan. Tapos, sumagot ang Ginoong Duterte na nagamon. Tayo yung drug test. Sabay ba? Sabing ganon. So, from that initial na peace rally, na prayer rally, nakita ninyo na palaban ng si former President Duterte. Kaya yung mga tao, yan na.
Tapos binild up tong second na rally sa Cebu naman. After nga nung may development pa, di ba, nung sa first na prayer rally, nagsagutan pa after nung sinabi na secession of Mindanao. Yun yung meron pang usapan na ganun, sagutan yung mga legal experts, mga luminaries. Hindi pwede yan, sedition yan, rebellion yan, etc. etc. Wala namang doon masama. Gusto nilang maghiwalay, humiwalay sila. Although we want na buo. Yun, ako, I want buo. I would rather na Federal State of Luzon, Visayas, Mindanao. Okay. Federal State of Luzon, Visayas, and Mindanao. Di ba? All under president and then tatlong vice president or whatever. Paano yung well, whoever is in government, you sort it out, no? Whatever this will be, if this will be one of the scenarios dun sa sinabi ko, one of the 7 scenarios. Apparently, baka hindi na yung 7th scenario, depende. Because of the Cebu Rally, which is yun yung subject of my analysis, interpretation. Maghintay muna kayo, sandali. Okay? Kasi yung mga expert ko, ano-ano. Ang ayoko is maglagay ng salita dun sa hindi naman sinabi. No? Kasi madidinig mo yung ibang mga vloggers nag-a-analyze sila na matindi, binitawan ni President Duterte. Sa akin naman, from the way I see it, hindi matindi. Malumanay ang President Duterte. Malumanay. So kung dito sa unang-una na Mindanao Rally, sinasabi na bangag ang presidente o drug addict ang presidente na etc. that will give you the conclusion na yung presidente is a weak leader, not fit to run the country, etc. Yung daming issues. So, na-build up yung mga tao na ganon ang pananaw. Now, again, I want to qualify whether or not there is a Duterte na sinabi na Duterte na proclamation, as you may call it, Duterte speech, doon sa Mindanao, doon sa Davao na prayer rally, kung tanggalin mo yun, kung wala yun, ganun pa rin ang pananaw ng tao. Something is wrong with this administration. Because kita ng tao at napag-uusapan sa lahat ng SOCMED at hindi napag-uusapan na napapansin din ng tao ng mga mainstream media, kaya palpak. So, yon yung So, kahit wala yung kay Duterte na sinabi na bangag ang presidente, etc., may SOCMED na pinag-uusapan naman ang presidente na si BBM na nagtetek ng droga, may pulboronic video, etc. Ang unang-una na magiging comment mo dun sa unang statement ni President Duterte na ang pulboronic video, wala yan. Kung meron yan, nung pa pinalabas yan. So, yun yung unang damper. Tapos ito ngayon, yung second damper, which is Cebu, patalon-talon ako pasensya na kayo. Para I hope makahabol kayo. Patalon-talon din yung iniisip ko, so I try to say kung ano yung dapat sabihin. Second damper dito sa dalawang damper na, yung nakita ko dito sa Cebu Rally. Number 1, I don't see anything wrong kay BBM. He is a good leader. Pangalawa, na sinabi sa Cebu is, patalon-talon, na okay naman siya sa cha-cha. Okay siya. Every president will try to change the constitution, etc. Pero binabalikan niya yung nangyari sa tatay. Merong mga pero, no? But, you do not exceed. Meron pa nga sinabi, kahit mag-itouch ninyo yung term limits, provided that hindi kayo ang makikinabang yung susunod ng presidente. Pero siyempre, pabor nga ka sa mga Duterte na palitan niyo yung term limit. Ang susunod na presidente, si Sara, kung landslide. Walang kalaban walang tatalo sa kanya so far. So, kung in-extend nyo, pwedeng maging 3 term ang isang presidente,
panalo. Okay, ano ito? May may tumatawag ko sa akin. Meron tumatawag. Decline ko na muna. Sorry. Decline. Okay. So, yun yung ano ko. Ang nawala tuloy. So, ang dalawa, ang sa Cebu Rally nakikita ko, I do not see anything wrong with BBM, which is parang, ba't nagkaganon? Laglag pa nga ako noon at that moment, o nadinig ko yun. Honestly, laglag pa nga. Ba't ganun? Anong nangyari? Ano yun? Are you sure? Kumpleto yan eh. Are you sure? Sana magan. But ang tapang-tapang nung sa Davao, tapos bigla dito sa Cebu, ang bait. Okay. May mga nag-interpret na because iba naman yung crowd dito sa Cebu. Peace loving yung mga sa Cebu, hindi ganun palaban, hindi kagaya sa porte nila, di ba? Okay, accepted. Pero honestly, yun talaga ang magiging analysis, yung magiging take off mo doon sa dalawang rally. Kahit kunin nyo pa yung excerpt ng Davao Rally at saka yung Cebu, pagtabihin ninyo, pagbanggain yung ganyan, dito makita mo yung fire, no? Yung tumatahol talaga. Leon. Tapos dito, kuting. Joke. Na parang kuting, naging kuting yung leon. Wag naman tiger, si BBM yung tiger, nakuting din, di ba? So, nakakahawa to si BBM. Joke. So, malunganay ang presidente. Okay. So, wag nating ang sa akin, ano sa akin to? Ayaw kong dagdagan yung mga sinasabi niya. Ayaw yung, paano ba sasabihin niyo na, ayaw kong i-misinterpret o mag-interpret ng iyahambing mo yung mali. Sa nakikita ko sa Davao at saka sa Cebu, kitang-kita ko sa akin na dito matapang siya, dito malumanay siya. Okay? Di ba? Walang no doubt about it, kita naman. Whether kung ano message dito, parehas may message, pero kung titignan mo, the way it was delivered, tame siya dito sa Cebu. Kita, pagtabihin nyo, Davao, Cebu. Ganun lang yon. Tapos, ang analysis. Ang analysis, yung mga tao, ano yun? Kaya nga, after a day, hours na, makita mo, yung Mindanao Rally, matapos ang ilang oras pa lang, ayan na yung mga vlogger. Okay tayo, ayan na, galit na, yari yung administration. Pero yung sa Cebu Rally, ilang oras yung nakaraan walang nagbablog Kung parang ano nangyari? Yung parang ganon. So, inaano pa ng tao. Ini-interpret pa. Pinipilit intindihin kung ano yung Ako rin, hindi ko rin maintindihan Para mahirap din na isipin ba't nagkaganon? Di tuwan-tuwa ngayon yung BBM camp. Di ba? I see nothing wrong with BBM. Mabait na presidente si BBM. Siguro yung mga nakapaligid lang, bla bla bla. Okay lang yung term limits, galawin nyo yan, okay lang yan, pero sinasabi, economic provisions lang, pero kung kahit okay lang, kahit umaba yung term, basta, provided, na ang makikinabang yung susunod. Parang, ako, siyempre, may question ako So, okay na lang yon. Isa yun sa question ko. Okay na lang ba yon? Ganun na lang yon. Paano in the manner by which there was PI? Di ba nakakailang PI na tayo? The manner by which na, mga insertion, yung mga binayaran ng tao. Kaya nga meron tayong mga banner na, una, Davao is not for sale, tapos Cebu is not for sale, tapos overall, the Filipinos are not for sale. Bakit ganun? So, okay lang yung charter change, okay lang yung proseso. Hindi okay yung proseso. Wala namang sinabi na ganun. Basta ang punto, parang
Basta wala, hindi palaban eh. Okay. Pero meron pang mga susunod na prayer rally. So, yun yun ha. Yung umpisa, makita mo sila Mayor Baste at saka si Vic, no? Oh, si Secretary Vic at saka si Glenn Chong. Oh. At saka si Roque, mga palaban din, di ba? Mga palaban. Oh, si Pasti nga palaban eh. So, kita mo yung mga damdamin nila. So, binild up tayo na, yan na excited. Ano yung madidinig mo kay Digong? And then, malumanay si Digong. Okay. So, yun yung given. Hindi pwedeng baguhin yun. Yun yung sinabi ng tao eh. O de, tahimik siya. So, nag-analyze ako. Dalawa yung naisip ko na pwede. Sige, tatlo na. Kasi yun talaga strategies. Yun na sinasabi ng ibang vlogger. Knowing Duterte na a chess player, master political strategist, ganyan-ganyan. So, nagsalita siya dito sa Davao. So, rarara. Tapos pagdating dito, sis bumba. May, yung medyo tame nga. So, mahirap interpretin. So, iniisip ko, hindi kaya nagkaroon ng silent agreement. Isang question mark ko yun. I'm thinking and speaking candidly, no? As the way I am, no? The way I am, yung utak ko, sa ugali ko, etc., yung karakter ko. Ganun na naisip ko. Isa, hindi kaya nagkaroon to ng ex-deal. Baka nagkaroon ng ex-deal to. Nagkausap. Kasi meron sigurong pinadalang filler kung mga general o kaya kung sino man. Chow, 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 chow. Tapos, chu, 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 chu. O, nagkwentuhan. And then, sige. Kasi sinabayan nga ito ng rally na isa ng rally sa EDSA Napa-concert no? Bibi, mali yung sagot mo ha. Concert, mali yun ha. Nakakagulo na Pilipinas, babanatan nyo ng concert. Mali naman itong mga utak ng mga tao mo. Anyway, hindi ko problema yun. So, yun yung yun yung una kong inisip. Baka merong usapan. Kalma ka na muna. Huwag ka na muna magsalita ng masama against BBM. Give him elbow room. And we will try to understand you. We will try to work this thing peacefully. We will not touch you. ICC, wala yan. And then, Pastor Kibuloy, wala yan. Hindi natin na yan. So, kumbaga parang nagkaroon ng parang ceasefire, no? Ceasefire. Wala na muna. So, siguro may nag-bridge nung gap muna. Pwede yon ang isang reason kung bakit ganon. That's the second, Ang una is, siyempre, iniisip, strategy siya. Meron siyang iniisip na kalma-kalma and all that. Why contradict yourself dun sa una, dun sa pangalawa? Na una, sinabi mo, bangag. Tapos nun, ngayon, sinasabi mo, you don't see anything wrong. Naghamon na nga kayo ng drug test kami nga, naghahamon. Ako, March 31, BBM. March 31, TikTok. Drug test, March 31. Not later than, if you do not do that, para tapos na yung issue. Para iwanan na natin yung issue. Magpa-drug test ka, tapos. Di ba? March 31. Wala namang masama sa drug test Kung hindi ka nagte-take. Pero kung nagte-take ka, masama yung drug test para sa'yo. That's why kami, as an innocent person, innocent citizen of the Republic, simple lang. Para matigil yung issue na yan, ninyo, nang gulo kayo, para maiwasan yan, gusto kong makita namin na mag-drug test ka. Ganun kasimple. Not later than March 31. Pagka hindi ka nagpa-drug test ng March 31, on or about March 31, guilty ka talaga dun sa allegation. Kahit nagsabi ngayon si ex-President Duterte nung sa Cebu rally na he doesn't see anything wrong with you, well, para sa amin, nandoon yung nakadiin sa utak namin na baka meron kang drug use.
Gusto kong makita namin, mapatunayan namin na wala. And para mawala yung issue na yon, pa-drug test ka, BBM. Presidente ka ng Pilipinas, binoto ka namin, gusto namin patunayan mo na hindi ka nagdodroga. You subject yourself to a drug test March 31, on or before. May isang buwan ka, di ba? Hindi pinaghahandaan niya kung talagang inosente ka. Okay? So, pagka hindi ka nagpa-subject ng drug test, guilty ka. Wala nang babalikan nyo ko, kahit balikan nyo ko, kahit ikulong nyo ko, ulihin nyo ko, cancelin nyo yung mga SOCMED account. Wala, nandun pa rin yung tanong nandun pa rin yung doubt. Kaya nga ako tinutulungan kita, Ginoong BBM, tinutulungan kita na maklear yung doubt. Magpa-subject ka ng drug test. Di kung gusto mong dayain mo. Sa iyo yun. Hindi mo naman maloloko Pilipino Okay. Ay, tapos nun, nandun na ako. I-touch ko na muna ito pang isa, gusto kong pagalitan itong mainstream media, no? At saka mga vlogger na rin. Mga animal kayo, kung kayo mag-report kayo na walang bias, di ba? That's the responsibility of an honest to goodness coverage ng mga issues. So nagrally dito sa Cebu, nagrally dito sa EDSA. Gago kayo, sasabihin nyo, nilangaw ito. Daming langaw sa Cebu. Nilangaw yung Cebu Rally. Pagpakita kayo, drone shot na, ewan ko ba sa inyo, ang gawin ninyo, magre-report kayo, pagsabayin ninyong ganyan, ibangga ninyo, tapos na, the same angle, the same lighting. Yung pe-present kunwari, ang dilim-dilim. Ang makikita mo lang yung So, you compare. Ano nangyari sa professionalistic journalism professional journalism? Ano nangyari? Ano kayo? Bayaran kayo lahat? Re-report kayo palpak tao, kino-confuse ninyo. Nasabi ko sa inyo, mamaya pagka tao magalit talaga, pati kayo, isasara kayo kasi isipin ng tao, bayaran kayo bias kayo Tapos ang pinasasara yung nagsasabi ng totoong SMNI. Kaya nga gusto ng taong SMNI. Kaya nga pagka nagkaroon ng turn of events, sana huwag mangyari na magalit ng gusto ng taong bayan at isira kayong lahat, ang bukas lang SMNI. Pwede mangyari yun Pwede mangyari yun. Kasi kayo wala kayong kadala-dala ng mga mainstream media. Exception is Ted Pailon. Okay si Ted Pailon para sa akin. Kasi nakikita ko yung concern niya para sa tao sa bansa. Nasabi na nga niya tama na ayusin na natin, no? Kaya okay lang si Ted Pailon. He is able to bring about, makikita mo yung balance na reporting. Kaya okay lang, keep it up, Ted. Buti ka pa tapos yung lubayan nyo na yung SMNI. Hayaan nyo na yung SMNI. So, wag kayo nagre-report na mainstream media, kitang-kita naman na may kinikilingan kayo What happened to your people? Anong klase meron kayo na para kayong parang walang katapusan yung mundo ninyo na kayo, magbago na kayo ng ugali kasi mali yung ginagawa ninyo. Sinasabi ko na sa inyo pagka nagalit ang taong bayan. Ang taong bayan kasi simula nung February Revolution na yan, na ewan kong ek-ek na revolution na yan, napalpak ang Pilipinas. Kaya over the years, yung tiyaga ng Pilipinas nauubos. Kaya kung i-inventaryoin mo, ilang pa ba yung natitirang litro ng tiyaga? Ilang kilo pa yung tiyaga ng Pilipino? Ubus na, negative na nga. Abonado pa. Kaya ngayon, pagka isang spark lang yan, isang spark sinasabi ko sa inyo, even the armed forces and the PNP, alam yan. Yung intelligence community, alam yan. Kahit bobo, pinaka-bobo na intelligence officer,
pare-parehas yung magiging estimate na puputok yan. It will explode. Isang igniter lang ang kailangan. Kaya yun ang napakadelikado. Ang question mark lang, what kind of revolution ang mangyayari? Is it the peaceful type? Is it the extermination type? Yung mga ganun ba? French Revolution, Chinese Revolution, lahat ng klase ng revolusyon. So, kung saan pupunta yung Pilipinas will depend kung gaano ka pika ang taong bayan. Yun. Pero doon talaga papunta eh. Kaya hinay-hinay. So tama nga yung Cebu Rally, naghinay-hinay si FPRRD. Okay, so he was doing it intentionally because of a game plan. Number two, he was doing it because there was an parang usapan that would benefit not himself, I want to be clear on that. Not because naduwag si Duterte, natakot sa ICC, natakot sa Malacanang. Not the type of person. Duterte, he stated, hindi siya magpapahuli ng buhay. Matapang yan tao, nakita nyo nung paano naging presidente, nakita nyo paano naging mayor over the years. He is the type na lumalaban. Kahit nga at his age na 80 na, lalaban talaga yun. So, he's not the type na nakipag-areglo kasi natakot siya. No. If ever nakipag-areglo. I would rather look at it as a scenario na kumalma siya, kung hindi siya parang strategy, kumalma siya dahil sa pumapayag siyang kumakalma siya at sasabihin niya yung mga sinabi niya na kumbaga sa calculated lahat, kalmado, sinusuportahan niya si BBM, sinusuportahan niya yung Chacha, provided, meron siyang provided. So, klaro pa rin yung kanyang posisyon, klaro pa rin yung kanyang pagkatao. Hindi mo pa rin siya pwedeng bilhin kasi may mga nagko-comment na mga hinayupak na yung nabayaran, yung ganun ba. Hindi mo pwedeng bayaran si Digong. May prinsipyo yung tao eh. So, pwede pa kumalma siya dahil sa pumapayag siyang kumalma siya para lang sa kaibigan. Pwedeng ganon yung kay Pastor Kibuloy. Parang kakalmahan si Pastor Kibuloy, pwedeng ganon. Pero yung para sa sarili niya, no, he will not do that. Or ginagawa niya para sa pamilya niya, no, yung masyadong which is yung huli kong gustong kaya siya nagkalma para kay BP Sara, yun mas naniniwala ako. Para nagkalma siya para kay BP Sara. Paano ko explain? Kasi mula nung Davao at mula nung ever since he became the President of the Republic nung 6 years ago, and after that, siya ang pinakasikat na politiko, presidente ng Pilipinas. Mahal na mahal siya ng taong bayan. And dahil sa pagkamahal na yan, nandun yung tanong ba, ano yung pinanalo ni Sara as BP, 32 million votes. Mahirap himayin yung utak ng tao na kaya nanalo yung BP Sara for her own right because she is the mayor ng pangalawang term, magpapangatlo, gusto niya kumpletuhin. So, compared to a Duterte na naka-full term at ikot-ikot pa and then kung saan-saan pa, a full so many years of service. So, kumbaga sa tinapay, luton-luto si Digong. Si Sara, upcoming new kid on the block, pero maganda yung showing. Namumuntal, talo pa si Digong. Okay, so si Sara nanalo, nandun yung question mark, dahil sa is she a Duterte or on her own right na magaling siya. At nakikita rin ng tao, eto, okay tayo dito. Tinayaan siya ng tao. Now, ang hirap kung dalawa yung Duterte. Mahirap yung dalawang Duterte, 3, 4. Lalo na ngayon, ex-President Duterte
and Vice Sara Duterte. So hindi mo, parang, ako, ewan ko yun ang tingin ko, parang nag-hands off siya, kasi may mga nagsasabi na siya bumalik sa pwesto. Ayaw naman ng tao kasi nagpresidente na siya, ba't niya hahangarin na maging presidente? Yung kay Sara naman, bakit siya magaganyan, lalabanan niya, lalabas siya interesado sa pagka-presidente. Ayaw nga niya eh. Pwede nga niya hintayin hanggang 2028. Ang problema lang, ganun lang yan eh. Pagka hinintay mo hanggang 2028, ano matira sa Pilipinas? Ano ang mangyari sa atin? So, ganun-ganun lang. Pinapanood lang, nagmamasid. No? Na tama-tama habang nagmamasid ka, nagka-clock in ng pangalawang taon, 4 months to go, 2 taon na si BBM. 4 years to go sa kanyang term. Okay? So, si Sara, out of delicadeza, no? That's how I wanna call it. Delicadeza, ayaw niyang siya ang magiging ano tawag dito, yung mangunguna. Kaya nga, kasi pagka nanguna siya, parang vested interest ang dating. Hindi naman, may delikadesyo yung tao eh. Ngayon, pagka si Duterte naman ang nangunguna, lumalabas naman, parang siya may gusto. Bumalik siya, hindi pa kontento sa 6 na taon, ayan na naman, gusto na naman siya. Tapos revolutionary government pa. Junta na lang, civil military junta, etc. Kung ano yung mix na pwedeng maging resulta, kung ano yung magiging utak ng armed forces at saka ng PNP. Depende. It's very fluid kung anong pwedeng mangyari. But, dahil sa very fluid siya, isang sindi lang, pwedeng sumabog yan ng anytime. Because ang tao handa na. Galit na ang tao. Aware. Hanggang buong mundo, aware ang tao. No? So, ang tingin ko, kumakalma ang digong natin, yung ano natin, yung ina-idol ninyo na leader, ang leader na digong, kumakalma para hindi siya yung mag-shine. Para ang buhos ng atensyon ng tao dito sa mga bata. Okay? Yun yung buhos. Kasi hindi naman, kahit kumalma ng salita si Digong, nandun pa rin yung issue. No? So bakit niya sasabihin, I don't see anything wrong, if tama yung pagkakaintindi ko baka mali yung pagkakaintindi ko, pero ganun yung ano ko yung pagkakaintindi na bakit sinabi yun, I don't see anything wrong kay BBM. Okay lang siya. Okay lang yun, nangako ka ng 20 na bigas, pero hindi mo ginawa. Okay lang ba? Nag-i-import tayo, number 1 tayo sa importation ng bigas. Putragis, hindi naman tayo nag-number 1 sa importation ng bigas sa panahon ni Duterte. Ba't ngayon number 1 na tayo? Talo natin China. 100 million lang tayo. 115 million Filipinos. China, 1.6 billion. Talo pa natin sa importation ng rice ng China. Ilan? 1.3 million na tonelada. Grabe naman tayo. Ang sisiba natin ibig sabihin, talagang ang layo ng production natin. Okay lang yung merong smuggling. Okay lang na merong issue sa droga sa Malacanang. Okay lang yung mga general na sinasabi na tinanggal sa pwesto without due process. Okay lang nung ginawa sa SMNI. Okay lang yung PCSO na nanalo. Walang isang buwan, Desyembre, 1.7 billion yung nawala. Bumalik naman daw Anak ng tokwa yan. So, parang legalize yung corruption. Okay lang yung Resolution 10. Na, by the way, BBM was part of 15 Congress that approved Resolution 10 in 2012. As president now, he can correct everything. Pero, deadma, okay lang yung chacha ngayon. Okay lang yung ICC, ganun-ganun siya. Tapos nun, di maintindihan.
For the end time, nagsasabi na, okay, so ano pa? Okay lang yung magpa-party ka, mag-abroad ka, may namamatay, hinuhukay yung mga bata, hinuhukay yung sa Davao Oro, hinuhukay, maraming patay, umiiyak, tapos nun, nagpa-party kayo, o maten ka ng kasal. Yeah. There's so many things wrong about BBM. Why? Because kitang-kita, a lot of people who voted for BBM, yung mga si Colonel Metran, umadinig niyo yung vlog niya, napipika na rin nagagalit na rin. Cool na cool yung tao na yan, SF yan Cool na cool. Tawa ako ng tawa. Pati siya, napapailing na, umiinit na ulo niya kay BBM. Kami nga lang ni Makanas ang apron kay BBM yung nagagalit. Si Metran, Colonel Metran, cool na cool pe. Pero ngayon, napubuisit na rin. Okay lang ba yung 10 billion, papayagan mo, na yung ikaw, commander-in-chief ka, BBM, kakaltasin yung putragis na 10 billion sa pensyon ng mga tauhan mo. Ano yung sana mag-anis nyo, hanep yan. Dati ka na mag-training ng kasama military. Anak ng toko, ayan. Okay lang ba yung relationship natin with the US na by adopting yung 16 na, hindi ko na alam yung count Sas would know that. Yung number of bases natin na EDCA na yan, na ang termination ng EDCA supposed to be June this year. June this year. O nga, ilang buwan na lang? 4 na buwan. 25. Yun na lang. Tapos, sandama ka yung bases na magnet. Kung di ka ba naman, kahit private ng sa armed forces, okay, trainee, okay, reservist, alam niya na pagka nagkagera, China, ang unang upakan yung mga bases ng Amerikano. EDCA. Magnet yan. So, tama ba yun in the interest of the Filipino people? Ako, military man ako, pabor ako na magkaroon ng defense tayo, posture. Pero you have to weigh it in such a way na you consider mas mabigat yung weight yung safety ng Filipino people. 115 million Filipino people. Pagka nagkagera, at inatake, obligadong atakihin at hindi maging tactical strike lang kung maging tactical nuclear strike at the way the bases are scattered all over the country, the nuclear fallout will affect everyone. Okay? Will render the Philippines radioactive. If that would be the case, kung ganong kainit ang ulo ng China laban sa Amerika or kung ganong ka-preemptive ang gagawin. Because this time, it will not be a Pearl Harbor na isa lang, ang layo-layo, pupunta na aircraft carrier. No. Ang pagkakaiba ng technology nung araw, noong 1941, when it started, 1941 ba, 1942, ng Pearl Harbor na yan, puntahan mo. Ngayon from China, pwede nang upakan ng US mainland. Nandiyan pa Russia, nandiyan pa Korea, nandiyan pa yung, ewan ko, Iran, kung meron capability. Bala Israel doon. Pero you see, ang ginagawa nga ng US, bago tamaan yung mainland niya, dadalhin lahat dito sa harapan, yung island chain. Kasama Pilipinas ngayon, nasa radar tayo ng China. So, between, ito sa akin, bago natin inisip na, hindi naman kasalanan ng military yan because they can only recommend They can only dissuade. They can yung kung nag-recommend na, sige, adapt the bases, ang dapat would have been minaximize nyo na lang or na-train natin yung ating mga reservists. Pero sa akin, pagka ganyan, titignan nyo, magnetum bases, it will do more harm than good. So, why ako papayag na magkaroon ng bases? Lakasan ko na lang yung aking armed forces. Yun na lang. Hindi ko kinakailangan maglagay ng bases na Amerikano. Pwedeng bases ng Pilipino. And then, manned ng Pilipino. And then, rocket, missile, radar,
FF ng mga Pilipino. F-35, F-22, F-16, F-18, etc. etc. So, meron pa tayong main battle tank sa mga shorelines natin, etc. Kompleto nyo, may submarine tayo. Tatak Pilipino. Mas maganda yun, di ba? Nagkaroon ng industries dito ginawa. Kesa ngayon, meron kang 16, 18 na magnet o 11 ek na military bases, magnet yan talaga. Syempre, kung kayo iisipin ninyo, nakatingin kayo lahat ng norte, baka hindi nyo iniisip na pwedeng umikot, ayan ang norte, itong Taiwan, ito ang Batanes, itong Pilipinas, Palawan, West Philippine Sea, dito yung Benham Rice, Philippine Rice. So, pwedeng umikot dito ang China. Dito tayo sundutin sa ilalim. Quezon. Makakapasok nga sila kasi wala naman tayong capability na ma-detect eh. So, pwedeng kahit sandama kayo yung depensa dyan, pwedeng ikitan dito sa ilalim. Kung it's gonna be a land invasion. No? Kung push button, sandali lang yan, tapos yung bases. Now, it's gonna be isa tactical nuclear strike, yari tayo. Okay, so balik na tayo. Maraming problema ang Pilipinas. Yun ang sinasabi ko. BBM, maraming problema. So, tanungin nyo na lang si FPRRD why he said that. Marami naman siguro magkakaroon ng opportunity, tanungin siya. Yung mga close sa kanya, pwedeng tanungin yon. Ang basta sa akin, ayoko nang dagdagan na kung sinabi niya no? So, sinabi niya. So, yung una, Mindanao, sinabi niyang bangag. Sinabi niya, daming problema. Daming Kaya nga, nadagdagan yung pananaw ng tao na negative kay BBM. So, ngayon, pagkadinig ko sa Cebu is kumalma. So, parang, question mark, ano yun? So, you have to read. Okay, kaya nga kung sinasabi ko, yun yung tatlo. Number one, strategy nga niya, yun yung karamihan na sinasabi ng iba, at yung meron pang yung audience, iba yung setting, so pinili yung audience na iba yung pagkakadeliver, hindi palaban ng gusto. Pero, we're talking of national issues na eh. We're talking of national issues. Yung bigas na 50, 60, national issue na yun. Lahat tayo kumakain ng kanin. Yung chacha is a national issue. Kaya nga, yung droga, national issue. Laganap ang droga na all over the country. Kaya nga, wala na sa region. Wala nang, Davao, Cebu, Luzon. Hindi, national to. Kaya kahit saan ka mag-rally, it's a national thing na nagkaiba lang yung venue, pero everybody's concerned, even the OFWs are concerned of what the country has gotten into. Yun. Number one ka nga importer ng bigas. So, yung mas naniniwala ko yung pangatlo. Kumalma siya, pumreno. Bawas gasolina sa accelerator. Bawas gasolina para ang mag-shine at yung tao makita hindi siya, kundi yung anak niya, si BP Sara. Kasi hindi naman hinalal si FPRRD. Hinalal siya 2016. Nag-serve siya ng full term, ang ganda ng performance niya. Nagka-COVID pa tayo. And for a country not prepared sa COVID, he did exceptionally well. Ako na nagsasabi, nuclear biochemical defense from Hawaii. Ako na nagsasabi, he did very well. Okay? So, kapag awayan pa natin yung COVID na yan talaga naman maganda yung pagkakagawa. Marami akong mga comment din sa Facebook ko, pero ano magagawa mo? Wala naman training yung mga tao, yung mga nakalagay ng mga opisyal, mga kabagang ko, they did well. Kino-call out ko naman yung mga mali noon, yung mga barrier, yung mga barrier, magkasama naman kayo sa kama, sa gabi, mag-asawa kayo, magbabarrier ka, na kailangan may plastic. Kino-call out ko yun noon.
Parang how stupid can we get, di ba? Pipilit mo may barrier yung motor, naka-plastic kayong ganyan. Anong tawag doon? Polycarbon na whatever, na plastic barrier. Para lang for the compliance of it. Pagdating nga sa gabi, sa kama, magkatabi kayo, maglagay ka rin ng barrier sa kama. Mag-asawa naman kayo. Okay, so that was stupid, no? So, stupid is stupid. Pero, they did well. Pati sa bakuna, si Boy Bakuna, they did well. Kahit merong nabulok na nasira na 1.6 billion ba worth ng mga bakuna. Pero they did well because considering yung ibang countries, mas maraming namatay sa US compared sa atin. So, ang si Duterte, sa tingin ko kumakalma lang siya because he's the type na magaling talaga nakikita niya na confidential leader siya. No? Siya yung gusto ng tao Pero bakit niya gugustuhin yung tao? Galing na siya ron. Kaya kung sa speech niya, retired na siya. Okay? Tandaan niyo, retired na siya. Kaya Filipino people, huwag niyong pilitin siya. Huwag niyong pinipilit siya. Nandyan yung anak niya. Kaya do sa last part ng speech niya, bilhin nga, pag kasi yung isa kong anak na yun namuntal, gustong, sorry may tumatawag. So, yung kung may gustong mag-national leader, suportahan. Yun ang bili niya, and then, bye-bye. So, he's tired, but he's still willing to speak for the Filipino people, to put things in the right perspective. And one thing that he wants to happen, sa tingin ko lang, pananaw ko, pwede ko mali. Hindi naman ako si Duterte. I'm trying to understand it's the love of a father. Nandun yung mahal mo yung bansa mo, mahal mo rin yung anak mo. Ayaw mong pumasok sa isang situation na yung crowd, maya-maya biglang nag-people power, biglang nag-revolution bigla, and then, yeah, and then, Duterte, si Digong ang gusto niyang iupo. Ayaw niya nun. Sa tingin ko kasi nandyan naman yung BP Sara, constitutional successor ni BBM. Sinusuportahan niya ngayon si BBM. Pero, may pero. So, yun. So, read between the lines yun sa akin. Okay. Gusto ko share din sa inyo nung sometime 1995 when 1993 yata. 1993 when I was thinking of exploring options. I applied for Vice President of Pure Foods. Vice President for Pure Foods. And then nakasabay ko ang isang AIM graduate din, si Sam Hardin, class 84, number 1 yon, top notcher ng class 1984. And meron pang class 82 May class 82, may class 81 na nag-apply for the same position. And then interview hanggang sa final interview. Dalawa kami. Si Sam Hardin, 84, at ako. So, tanong-tanong. Ang tanong nga kasi problema daw nila, union, yung mga ganun ba sa human resource. Tapos noon, paano daw pagka pinadalan daw ako ng black ribbon na love letter, black ribbon na tinatakot ako. Ano daw ang gagawin ko? Sabi ko, padadalan ko yung nagpadala ng kabaong. Oh. tawa na tawa yung taga Pure Foods na sa interview yun. Tapos mas inclined silang kunin na ako kasi tinatanong anong difference ng SF tsaka sa SR. Tapos sinasabi ko yung Scout Ranger, tapos sinabi ko yung Special Forces. Para alam nyo na rin, ang Scout Ranger may information, hit and run. Hit and run. Pagka may pinapahinog na target, pasok ang Scout Ranger. Counterinsurgency, mga special operation. Ngayon, ano yung Special Forces?
Ang Special Forces, Green Beret ngayon, papasok, you organize yung community. Tuturuan nila lahat kung paano yung civilian home defense. Kaya nga, sila yung nagdadala ng mga CHDF, no? So, and then, pagka ready na tumayo ng sa sarili yung barangay na yon at naturuan na, pull out na ngayon yung special forces, punta na naman sa iba. How they are inserted? By helicopter o kaya by parachuting. Kaya nga may parachute yung kanilang Parehong magaling ang SR tsaka yung SF. Hindi, mas magaling yung SF kasi self-serving naman, sabihin ko magaling yung SR. Maraming magalit sa akin. So, parehong magaling. So, nung sinabi kong gano'n sa mga nag-interview, bakit daw ako tinatabangan sa parang ayaw ko? Is it the pay? No. Tapos tinaas nila yung pay, ginawa pa ngang 65. Yung unang kasi is less. Pero nung sinabi sa akin, 65K, at that time, okay na yon for that kasi ang standard lang is mga 45, 50, ganon. Pero ginawa 65K. Tapos nung sinabi ko, ayoko yung posisyon, biglang sabi, palitan daw nila yung posisyon. Baka, ano yung ayaw ko sa posisyon? Kasi sabi ko, yung posisyon parang hindi ko type, security, no? Parang, walang advance sabi yung gano'n. Walang akyat, sabi yung gano'n. Paano ka magiging presidente ng kumpanya kung yun ang pinanggaling? Maganda sana kung security and ganon, blank. Pinalitan yung para sa akin, pinalitan nila yung designation ng position. They created a new position base doon sa sinabi ko. Well, anyway, then I told them, wag na akong ninyong kunin. Ang kunin nyo, yung Class 84, si Sam Hardin. Ako, I'll manage. Sabi ko, I'll manage. Siya na lang kunin nyo. Hindi ko siya anak. Ewan ko nga kung kinuha niya no? Hindi yata Nagkahiyaan kami doon sa posisyon ni Sam Hardin Nasa Cebu na yata siya ngayon. I hope he's doing well. Hindi ko siya anak, si Sam. Underclass siya, 83 ako, 84 siya. Number 1 siya sa class 84. Pareho kaming AIM graduate, nauna pa siya sa akin. Class 1990 yata siya, o 91, ako 92. Siya yung nagbigay sa akin ng application form ng AIM, dinala niya sa akin. Nagkataon, one of those nights, pumunta siya sa quarters ko, sa Port Bonifacio, nanghihiram siya ng calculator. Scientific. Sabi ko, para saan? Hindi ko alam yan Bakit may scientific calculator ka na kailangan Anong schooling yan? Hindi ko alam yon. AIM daw. Ay, doon ko gustong pumasok. So, kinabukasan, nung sinoli niya yung calculator, binigyan niya ang application form. So, yung yung sa, nagta-try out na kami sa mga kumpanya, sabi ko, ticket na yun way out na yun. If ever. Siya na ang kunin, wag na ako. To the dismay nung top management, wag na ako. Sa amin kasi, parang, ewan ko, I was probably confident at that time na I'll manage, upper class ako, kaya ko yan, hindi ko naman kailangan yan. Tinanong ko, isa lang tanong ko kay Sam lalabas ka ba sa serbisyo? O daw, balak daw niya lumas. So sige, ikaw na kumuha ng trabaho. Ikaw na. Kasi ako, ganun pa ako I can make out a career, pwede pa akong bumalik sa serbisyo, pwede akong bumalik sa Ranger Regiment, kasi nire-reorganize na ulit kailangan ng mga opisyal. Or I can go anywhere I want, kasi pinapapili na nga ako kung saan ako Nung sumaludo ako sa Army, pinapipili ako ng G1 kung saan ako gustong ma-assign. Or mag-schooling muna ako ng abroad kung gusto ko. Tinanggihan ko lahat. So yun, or pumunta ako sa PMA. No? Tinanggihan ko rin yun. Yung maging senior tactical officer daw ako. Tinanggihan ko yun. Kasi yung feeling ko noon, mas maganda, bumalik ako and then mag-combat duty ulit ako. Anyway, so yun. Ang punto, hindi ko anak si Sam Hardin. Pero I was willing to give away yung attention
yung posisyon, yung kahit gusto ng mga kaharap kong tao na ako yung pumwesto. Ganon din ang basa ko kay Digong, kay FPRRD. Is being a leader na talagang kailangan nating bantayan yung Constitution, kailangan nating tignan kung nasa tama itong mga ginagawa nila, pero at the same time, ayaw niyang stress masyado yung sarili niya, kagaya ng ginawa niya doon sa Davao, kasi lulutang siya, mawawala, masasyado yung kanyang anak, na baka time mag-shine ng kanyang anak. So, yun yung nakikita ko. Mas doon ako naniniwala. Kasi in-endorse niya yung anak niya sa huli. Kung magra-rise up sa national position, mag-ambition for a national position yung anak ko, suportahan ninyo. And that's why, ako naman, hindi naman kailangan sabihan I am supporting BP Sara. Binoto ko nga nung ano. And nagagalit ako pagka binibira siya. Kaya taong bayan, doon sa senaryo na constitutionally na sinasabi, pagka nagkaroon ng change over, it should be the vice president aangat to the position. Walang So yung revolutionary government government na nagkaroon ng revolution, kung yun yung magiging outcome, ayaw ni Digong. Tinatanggihan niya. Kasi yun yung basa ko na nandiyan naman yung anak ko. Okay? Siyempre, ikuisipin mo, si ate, BP, bata pa yung mga anak Kaya parang, ay, grabe naman tong Pilipinas. Gusto nyong dinidikta ninyo Kaya nga, pagdasal nyo na lang kung ano yung pupuntahan nitong lahat. Pagdasal ninyo, because it is God's will ang masusunod. Kagaya nun, si Digong, ang daming kalaban na mga malalaki, pero yung probinsyano ang niluklok ng taong bayan. So, kunyaring magkakaroon tayo ng things to come, 4 months, TikTok, BBM, March 31, yung iyong drug test. Tapos, June 12, declaration ng tao, ng independence, celebrate natin, be it known kung ano yung gusto ninyo. And then, sa June 30, hinog ang bunga, tingnan natin kung anong mangyayari. So be it. So, lalabas ang taong bayan, pananaw ko, lalabas ang taong bayan kung pikam-pika ang taong bayan. Kung ginago talaga ang taong bayan. Kaya kayo sa administration, may 4 na buwan kayo. 4 na buwan to do it right. Do it right. Tigil niyo yung korupsyon. Huwag niyo ipuwersa yung kahit sang-ayon sa inyo si Duterte, si FPRRD, kahit sang-ayon siya sa charter change, kami hindi, ako hindi. Why? Not with the kind of people that you are sa Senate and Congress. Tarnish kayo Credibility nyo. Duterte, hindi tarnish. Kaya, he can afford to say, pabor siya sa charter change. Sang-ayon kami, pabor siya. Pero hindi kayo ang magcha-charter change na Kongreso at mga senator ngayon, mga balasubas kayo May question yung karakter nyo. Yung resolution number 10. Ay yung sagutin. Kaya nga, yun yung problema. Okay? So, maraming salamat. Nandito na lang ako. Maulo ko. Sige. So, maraming salamat. Thank you for watching. I hope na nakalinaw. Yun ang explanation ko. Is trying to be the father of a BP whose time has not yet come but is about to come, while at the same time he's trying to be the father of a whole nation. So you cut him some slack, intindihin ninyo,
Kaya nagbigay ako ng ano ng analogy na kung ako nga nagbigay ako sa isang underclass. Hindi ko anak, hindi ko ano, pero binigay, iyon na yung posisyon. Hindi ako interesado. Parehas tayong ayaw kong pumasok diyan kasi parang nasasapawan kita. So yun yung pinaka-closest na naalala ko sa aking nakaraan at sinashare ko sa inyo. That's how I understand yung mga nangyayari. From the lion to the cub, no? Yung transformation, preno bigla para ang umangat yung dapat talagang umangat. Masasapawan eh. Okay? So maraming salamat sa inyong lahat. God bless everyone. Happy Tuesday. Happy Tuesday sa inyong lahat. God bless everyone. Bye-bye.